May pa-Thanksgiving event ang Star Cinema para sa pelikulang My Love Will Make You Disappear, ang unang pelikula ni Kim Chiu at Paolo Abilino bilang tambalang Kim Pao. Ang naturang event ay isang espesyal na selebrasyon upang pasalamatan ang mga taga-suporta at ipagdiwang ang tagumpay ng pelikula. Ang pelikula ay unang ipinalabas sa mga sinehan noong March 26, 2025 matapos itong ipagpaliban mula sa orihinal na petsa ng pagpapalabas noong February. Ayon sa Star Cinema, ang pagbabago ng petsa ay ginawa upang magbigay daan sa mas malawak na distribution, particular na sa North America, sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa global distributor na Abra Murama at entertainment marketing firm na Amoret Dunes Media Consulting. Ang My Love Will Make You Disappear ay isang romantic comedy na tampok ang tambalang Kim Pao na unang nagkasama sa mga proyekto tulad ng Linlang at ang Filipino adaptation na What's Wrong with Secretary Kim. Ang pelikula ay ipinagmamalaki ang kanilang mahusay na tambalan at ang kanilang K-drama na chemistry. Para sa mga tagahanga ng Kim Pao, ang Thanksgiving event na ito ay isang pagkakataon upang makasalamuha sa kanilang mga idolo at ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang unang pelikula. Ang pa-Thanksgiving ng Star Cinema para sa My Love Will Make You Disappear ay isang magandang hakbang, hindi lang para pasalamatan ng fans kundi para lalo pang palakasin ang tambalang Kim Pao. Sa showbiz, mahalaga ang engagement sa fans at ang ganitong mga event ay nagbibigay ng sense of community at suporta, lalo na kung matagumpay ang proyekto. Mahalaga ring pansinin na ang Star Cinema ay naging matalino sa global release strategy nito, lalong-lalo na sa partnership nila sa Abra Murama at Amoret Dunes para sa international distribution. Ibig sabihin, sinubukan nilang ipasok ang Pinoy content sa mas malawak na merkado, isang positibong hakbang para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kung ikaw ay fan ni Kim Chiu at Paolo Abilino, siguradong nakakatuwang makita na binibigyang halaga ng production team ang suporta ng mga manunood. Bago pa man ang pelikula, napatunayan na ni Kim Chiu at Paolo Abilino ang kanilang chemistry sa seryeng Linlang at ang What's Wrong with Secretary Kim, na parehong naging trending sa social media at mataas ang viewership online. Ang tagumpay nila sa TV at digital platform ang nagsisilbing pundasyon para itulak sila sa big screen bilang isang full-place love team. Ang Kim Pao ay magandang halimbawa sa second wave of mature love teams. Hindi na sila pa-cute o bagets, kundi mas relatable para sa mas adult na audience. Nakakatulong ito para magkaroon ng diversity sa love team culture and mainstream showbiz na madalas puro teen-centric. Ang pelikula ay isa ring palatandaan ng pagbabalik sa Star Cinema sa mas agresibong film production at a critical release matapos ang mga taon na pagbagal dulot sa pandemya at ABS-CBN franchise issue. Ang Kim Pao movie ay bahagi ng kanilang comeback lineup na may layuning buhayin muli ang local movie-going habit ng mga Pilipino. Ang marketing at distribution tie-up nila sa Abra Murama at Amoret Dunes ay indikasyon ng hangarin makilala ang tambalang Kim Pao, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa mga Pinoy communities abroad. Ito ay isang strategic move upang palawakin ang merkado ng mga Pinoy films. Kung lalagyan ng konteksto, ang Thanksgiving event ay hindi lang simpleng pasasalamat, isa itong hakbang para palalimin ang brand ng tambalang Kim Pao at palakasin ang connection nila sa fans locally at globally. Ito na nga yung hinihintay ninyo. Talaga. Ito na nga, Star Cinema may pa-Thanksgiving sa Kim Pao movie. Magkano ba talaga ang kinita? Reaction ng Star Cinema. Ikaw ba? Hindi ko alam.
Oo, wala pa. Hintayin na lang natin. Alam na po Hindi, ganito kasi yon sa premiere night ng Untold, of course, si Jody Santa Maria ang bida doon. Nag-attend ako doon. At syempre nandun si Mico Del Rosario, sila Charo Santos, sila Cory Vidanes, Malu Santos, mga taga ABS-CBN, mga taga Star Cinema. So, batian kami ni Mico. Oh, kumusta na? Pati si MJ Felipe. MC Plantig. Hindi, MJ Felipe. So, parang tinanong ko na uli siya, kumusta na yung movie? Ganyan lang yung tanong ko. Sabi niya ganyan, ay, hintayin na lang, magpapa-Thanksgiving party kami. Thanksgiving party, etc. Tapos, ayun na naman, lagi Baby, alika makita ka sa camera. Ito po yung baby ko. Ito po yung yung jowa ko dito. Wow. Bakit kay Don Don? Ayan po ang jowa ko, Char. Ayan. Jowa lang. So, ayan. So, sabi kong ganon. Ayun yung sinabi niya, magpapa-Thanksgiving party. So, tinanong ko, magkano ba? Anyway, sabi niya ganyan, hindi ko na sasabihin kung magkano. Siyempre, magpapa-Thanksgiving sila. Oo, sila na bahala. Sila. Pero sinabi niya, very satisfied sila. Sabi, alam mo, masayang-masaya kami sa kinita ng My Love Will Make You Disappear. Yung ganon. And, sabi niya, to think na first movie pa lang daw yun ng Kim Pao. Pero again, wag i-compare kasi alam naman natin na medyo iba yung standard ng Baka naman sa susunod, pag gumawa ulit ng pelikula yun Kim nga. Pao, baka nga doon. Pero wag na. The mere fact na sinabing gano'n ng Star Cinema na very satisfied sila. At kami naman ni Don Don, yung feeling naman namin na sisikliglig naman talagang kinita ng Kim Pao. Sigurado yun. Diba, katong nga pa, ulit-ulit na nating sinasabi at I'm sure nagsasawa na kayo na ito ang pelikulang kumita sa taong ito sa first quarter. Sinabi din yun ni Mico Del Rosario. Sabi nga ni Mico, ang hirap ng local movies ngayon kasi talagang totoo naman ligwak ang lahat ng pelikula. Ang tawag nga doon ay first day, half day. Dati first day, last day. Ngayon first day, half day. Kasi half day pa lang, tsugi na tinatanggal na raw yung mga pelikula. Dalawa lang nanonood. Biruin mo, kalahati ng taon, ang Kim Pao pa lang ang kumita ang pelikula. Mag-June na ha. Wala pang susunod. Pero tingnan natin yung Untold. Ayun, kasi yung kay showing Jody ng Wednesday yung Untold. Showing sa Wednesday. Pero parang... Pero horror kasi horror yun. kasi may yun sariling audience yun. Yes. Pero, kung hindi man siya katulad ng kikitain ng Kim Pao or close to the Kim Pao, siguro baka kikita yun dahil nga ang audience naman ay mahilig sa mga horror. Pero kung magbibigay tayo ng award ngayong 2025 for box office heroes o box office wise, Kim Pao yun. My Love Will Make You Disappear ang makakuha ng trono na yun.